Gamitin natin na sana lahat ng mga dikit Yes. kay Martin, mapasenado, mapalokal, mapanasyonal, alisin na natin para wala silang numero. Dahil kay PRRD, nalaman natin, karamihan pala ng mga congressman dyan sa Batasang Pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Yun. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng hapon. Magandang umaga sa inyo lahat ha. Sa today is December 28. Syempre, araw ng Sabado pa lang ngayon. Diyos ko naman, Santisima. Araw ng Sabado dito sa Pilipinas ha. Shoutout sa lahat ng mga bumubuo at bumubuo talaga no? Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, sa lalong-lalo na yung mga OFW natin, na mga DDS supporter at Estonian supporter. Siyempre, maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok sa Joe Malone TV. Bago natin tapusin ang taon na 2024, kailangan natin na pag-usapan na itong mga ganitong klase ng issue ng bayan, ha? Shoutout sa lahat, pati yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Parang mahina yung dating. Yun. Shoutout sa inyong lahat. Attendance check po tayo mga kayon. Ito naman konting suporta lang para sa aming mga content creator. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo nalopalop naroroon at nanonood. Abroad man, OFW man, kasulok-sulukan man ng mundong Earth o sa Pilipinas, paki-comment naman dyan sa baba. Kunyari, may nakita ako, Watson watching from Illinois. Ganda, di ba? Watching from Chicago. Wow, ang gandang pakinggan, no? Tapos meron dito sa sa Pilipinas, yung Tawi-Tawi. Ewan ko kung may internet doon, ha? Shoutout sa inyo, mabuhay kayong lahat. Yan ang suporta nyo sa mga tulad naming content creator para alam natin kung saan inaabot yung video natin, yung vlog natin. At alam natin, at magkaroon din tayo ng engagement sa YouTube. Yan ang suporta nyo. Maraming salamat. Ha? Thank you so much. Eto na. At kung bago ka rito sa channel natin, napadaan sa ito sa YouTube mo, paki-subscribe naman at click naman yung notification bell. Wala namang bayad dyan, di ba? Libre yan ang suporta nyo. Pero kung gusto nyo may bayad, pwede naman doon kayo sa join membership para to sa next year natin. Naghahanda na tayo. Yung join membership natin, I think to 199 kada buwan. Ito naman, meron kayong exclusive na mga behind the scene, unlimited shoutout sa mga video natin at kayo yung unang makakapanood bago natin i-open sa public. Yung mga membership muna, yung mga exclusive na coverage natin. Okay? At kahapon, wala tayong upload. Gawa ng kahapon, Christmas party namin kay Yorme Isko Moreno sa lokal. Kung kilala nyo si Yorme Isko Moreno, isa yan sa mga sinusuportahan natin. Si Isko Moreno, saka si Duterte, yung si VP Sara, yan ang dalawang sinusuporta natin as of today. Dahil meron ako napupusuan na iba, pero gaya ng sinasabi ko lagi sa inyo, na kailangan natin mag-background investigation para doon sa mga politiko na gusto natin suportahan. Kasi, assignment natin yon bilang botante, di ba? Hindi pwede yung feeling ko, feeling lang, di ba? Hindi pa feeling ko, okay ito kasi tumulong to sa amin, nagbigay ito ng ayuda. Hindi ganon, wag ganon. Kailangan meron kang konkretong basihan, konkretong kasagutan kung bakit siya yung napupusuan at napipili mong iboto. Tandaan natin, ha? Sa bawat eleksyon, lokal man o national election, yun lang yung kapangyarihan natin. Yun yung pinakamalaking boses natin para ma-maintain natin o iboto natin o patalsikin natin yung mga kandidato na magagaling. Pwede natin iboto. Yung mga trapo, wag natin iboto. So, yun yung pinaka-chance, pinaka-opportunity natin at pinakamalaking power natin sa pagboto, sa pagpili ng mga nararapat na kandidato. Dahil, yon check. Dahil, yun lang yun. Dahil pagka nanalo na yan, naluklok na yan, Diyos ko, wala na. Hindi na tayo kilala niyan, di ba?
Parang pangako lang yan. Pinangakuhan ka na nga, gusto mo, to pa rin pa. Di ba? Kaya vote wisely. Di ba? Kape muna tayo, black coffee tayo ngayon. Magla-live tayo para sa gabi yan. Gabi ang live session natin para doon sa mga viewers natin ng gabi. Kasi itong issue ng bayan, 1:00 at 6:00. So yung live natin gabi, nag-iipon lang ako nung yung application na ginagamit para sa pag-live. Kasi 'di ba pagka live, gusto ko yun may mga video lumalabas dito, o kaya picture, marami na pag-uusapan tayong mga issue, okay? Pag-iipunan lang natin yan, yung application na yun. Monthly kasi din ang bayaran eh. Oh, eto na. Huwag na natin patagalin pa. Ito galing sa SMNI. Mga banat na mga banateros ng SMNI. Sila Coach Eli, sila Boss Dada, sila Master Judea, di ba? So sila yung mga banat, sila Jay Guevara, yan. Sila yung mga banateros ng SMNI. Okay, ganito, di ba? Napapansin nyo, di ba, sa Pilipinas, usong-uso yung yung matinong kalsada, gigibain. Ganun ka-advance mag-isip. Hindi pa sira, gagawin na. Sisirain na, tapos gagawin na. Ganun kalupit sila mag-isip. Sobrang advance, di ba? Kahit na gawang-gawa pa yung kalsada, babakbakin na nila para masira, tapos gagawin ulit nila. O, di ba? Parang tanga lang. Hindi, ano na yan, common yan, di ba? I'm sure, hindi lang, yung mga nasa Pilipinas, madalas yan, tataka yun. Okay naman tong kalsada. Bakit sinira? Tapos gagawin ulit. Diba? Ang mga common na ang mga common na naiisip natin na dahilan dyan para ilabas yung pondo. Di ba? Alam nyo, yung sa pagbabudget sa national, eto, napanood ko lang. Alam ko, ang pagkakaalam ko, opinion ko, dapat mas malaki o pinakamalaki ata o mas malaki ang budget para sa education. Pero this time around daw, next year, mas binigyan daw nila ng priority yung DPWH. Bakit? Ako kayo nang bahala mag-isip dyan. Pero syempre, di naman tayo the longest. Diba? Sa Maynila, yan ang usong-usong term ngayon, lalo na pag bumalik si Yorme. Kasi sila Yorme, hindi mo matotolongges yan. So, parang tayo rin mga Pilipino, di ba? Kahit alam na natin, di ba? Hindi tayo matotolongges ng mga yan. O, wala, di ba? Yung kalsada, gawa naman. Giniba. Tapos anong gagawin pag giniba? Siyempre, ayusin. O, di ba? Ang galing, di ba? Ganun ka-advance yung Pilipino mag-isip. Panoorin natin to. So, ito pala yung mga dahilan kung bakit nauuso yung mga yung mga gibaan ng mga kalsada, di ba? Tapos gagawin. Hindi natin alam talaga yung tunay na dahilan. Ako na naman, nagbibigay lang tayo ng reaction. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi tayo matotolongges, di ba? Alam na natin kung ano yung tunay na dahilan dyan. Panoorin natin to. 2025 budget, brutal at blatant na pagnanakaw ayon kay Boss Dada. Oy, naku, Diyos ko, taktiso na. Oy, bago natin panoorin ito, hingi lang ako ng konting suporta sa inyo. Lahat ng mga DDS supporter, paki-like and share itong video natin. Tapos mag-subscribe na rin kayo at click nyo na yung notification bell. Dahil next year, marami tayong pag-uusapan at umpisa na ng impeachment case. At marami akong survey na gagawin at papapanood ko sa inyo. Kaya like and share na. Yun ang suporta nyo sa akin. Subscribe. Tapos wag kayo mag-skip ng ads para may pambayad na tayo ng ng pang-live natin na application. Di ba? Kasi gusto ko yun may lumalabas dito. Para may nakikita kayo, hindi lang ako kwento ng kwento. Okay. Yun lang ang suporta nyo. Maraming salamat at mga ka-DDS supporter natin dyan at hayaan nyo na patuloy ang laban at suporta natin kay VP Inday Sara Duterte. SMNI, gikan sa masa, dahil kay PRRD, nalaman natin, karamihan pala ng mga congressman dyan sa batasang pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Ito, nagkanya-kanya sila ng mga negosyo, may mga negosyo sila ng mga construction firms, Yes. tapos ito, inilagay yung mga budget saan? Doon sa ahensya ng gobyerno na nagbibigay, na nakikipag deal sa kanilang mga infrastructure projects di umano. Pero ang nakakainis kasi dito, mga bossing, tinaasan nila, ito talaga kasi ginagawa nilang tanga-tao Tinaasan mo yung budget natin sa DPWH, Yes. pero wala tayong
infrastructure projects nitong itong darating na 2025 tapos ang laki ng budget ng DPWH. Tapos Malalaman mo pag tiningnan mo yung DPWH, ang majority ng projects nila for 2025 flood control pa din mga bossing at saka multi-purpose hall. Hindi ba? Itong national budget na pinirmahan nila, sobra talaga to. Brutal ito eh. Yes. Brutal na talagang blatant na kumbaga daylight na pagnanakaw talaga Yes. ito eh. Oo, talagang makikita mo kalokohan, mantakin mo ha. In-expose na yan sa atin ni Congressman Arnie Teves noon eh, na they are opposing yung 2024 budget, nung 2023 yun eh, pinirmahan. Kasi nasa konstitusyon na dapat ang pinakamalaking portion ng general appropriations ay nasa education sector. Yes. Pero this time, makikita mo na inilagay nila yung pinakamalaki na allocation sa DPWH. Alam naman natin na karamihan sa mga congressman ngayon dahil dito sa SMNI, gikan sa MASA, dahil kay PRRD, nalaman natin karamihan pala ng mga congressman diyan sa Batasang Pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Aha. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Ito, nagkanya-kanya sila ng mga negosyo, may mga negosyo sila ng mga construction firms, tapos ito, inilagay yung mga budget saan? Doon sa ahensya ng gobyerno. Diyos ko. Ako tatanungin, parang ang dali kasing magnegosyo ng ano eh. No? Hindi naman madali. Kumbaga, medyo okay yung negosyo na construction, di ba? Kasi mga construction material, bahay man, building man, o tulay man yung gagawin mo, malaking project man, o maliit na project. Sige, huwag na tayo masyadong lumaki. Huwag na siya, yung maliit na project, parang ang gandang negosyo. Kasi unang-una yung mga hollow blocks, mga puhangin, andiyan dyan lang naman, hindi napapanis, di ba? O kumbaga, pagka maraming ginagawang bahay ngayon, so pwedeng hindi natutulog yung puhunan. Kaya yan ang favorite, di ba? Yan ang favorite na negosyo siguro. Tingnan nyo kay Bayani Fernando noon, di ba meron siyang construction firm. Pikit-pik, in fairness naman sa Marikina, di ba? Grabe naman yung Marikina hanggang sa hindi na, wala na si Bayani Fernando, hindi na siya yung humahawak, pero napakaganda pa rin ng Marikina. In fairness sa Marikina, madaling negosyo yung construction firm, saka madaling kumuha ng project, lalong-lalo na pag nasa gobyerno ka. Na nagbibigay nakikipag deal sa kanilang mga infrastructure projects. Yes. Pero ang nakakainis kasi dito, mga bossing, tinaasan nila, ito talaga kasi ginagawa nilang tanga-tao eh. Tinaasan mo yung budget natin sa DPWH, pero napakarami ng mga projects na approved noong panahon ni PRRD ang nasa listahan na ng mga misappropriated projects. Meaning, yung mga infrastructure build projects ni PRD, ito yung mga tinanggal na nila sa kanilang listahan. So wala tayong infrastructure projects itong darating na 2025 tapos ang laki ng budget ng DPWH. Tapos malalaman mo pag tiningnan mo yung DPWH, ang majority ng projects nila for 2025 flood control pa din mga bossing at saka multi-purpose hall. Hindi ba? Ang laki talaga ng ginap ng budget ng DPWH para lang dito sa flood control system. At saka itong multi-purpose hall, meron ba tayong bagong highway? Tignan nyo na, next year, 2025. Wag na kayong magtataka o marami na namang kalsada ang magigiba. Meron bang mga bagong tulay, bagong mga connectors, meron bang mga bagong mga pinagagawang construction marvel at least man lang dito sa Pilipinas na talaga namang masasabi natin na kakaiba ngayong panahon natin, henerasyon natin? Wala naman. So bakit ang laki-laki ng budget sa DPWH? And 2 consecutive budgets na mas malaki ang DPWH kaysa sa mga partners, kaysa sa Department of Education or sa education sector. Sobrang maling-mali po. Yung nakakapagtaka lang din kasi dito, Master Judea, mga partners, bakit din pinapayagan ng mga senador natin ito? Supposedly, check and balances, Congress, ang Senate, ang maglilinis nung nakikita nilang mga hindi magandang ginagawa, yung hindi magandang mga insertions ng Congress eh. Kaya lang ang lumalabas, pinaghahatian na kasi nila eh. Yes. Oo, pinaghahatian na nila yung pinagpaparti-partihan na nila itong mga proyekto na ito, itong mga AIX at kung ano-ano pa. Well, napakabuti rin talaga eh. Nalalaman natin lahat ng ito, mga bossing. Alam niyo kung saan? SMNI. Yes. Kung wala ang SMNI, yung mga magagaling na mga host ng SMNI, mga guests ng SMNI, kung makikinig lang tayo sa mainstream media na makikita mo puros halos lahat pabor sa gobyerno yung kanilang pagbabalita. Wala na. Hindi na natin malalaman ito. Itong mga ganitong klase ng mga bagay-bagay. Tama. Kaya napakalaking bagay talaga na merong SMNI na naglalahad, nagbabalita ng kung ano yung mga iniiwasang ibalita ng mainstream media, mga partners. Saka mga vlogger. Kung ka dyan, Boss Dada. At katulayan doon sa sinasabi mo, yung pagkakaroon ng budget na 6 billion ng Senado pagdating dito sa mga ayuda. So parang yun, gina-justify doon yung sinasabi mo na nagpa-party-party na sila, no? Okay, so Coach Oli, ikaw Alam nila yan? Ako naman, ang tinitingnan ko dito is yung kabilang side. Kasi
alam nyo itong nangyayari ngayon, ha? Ito ay parang kung lulusot, ay lulusot. Yan po ang tawag namin dyan. Nakita lang nila na hindi lumulusot eh. Alam naman, again, alam nilang mali yan. Yes, alam Kaya nila di ako yan. Partly naniniwala sinabi ni Atty. Sal dahil alam nila yan eh. Alam nila pagkukunan niya ng nakaw, etc. No? Mm. Pero, trinay nilang ilusot. Eh hindi lumusot. Kaya nga ito ay panawagan sa ating mga kababayan. Ngayong eleksyon, parating ang eleksyon, Yan. ito ang pinakamalakas na sigaw natin. Yes. Nakikinig po sila sa inyo. Sa kahit na ikaw ay walang vlog, dyan lang sa social media. Sigaw kayo dyan. Kasi, kita nyo, yan, natakot sila. Hindi nila nilusot yun. Gamitin po natin itong panahon na to, itong election season. Dahil after the election season, ang tingin sa atin ng mga politiko Wala ay na. basura na naman. Wala nang kwenta. So ngayon, gamitin natin na sana lahat ng mga dikit Yes. kay Martin, mapasenado, Mhm. mapalokal, mapanasyonal, alisin na natin para wala silang numero. Yun, di ba? Yan yung sinasabi ko. Yung DDS supporter, ako nananawagan ako. Suportahan nyo yung mga DDS vlogger. Just make it sure lang na yung DDS vlogger na yun ay talagang solid. Dahil marami ako nababalitaan ng mga ibang DDS supporter. Pero namamangka na. O in short, pumapanig na paunti-unti sa kabila o pilit na nagtatanggol doon sa mga umaapi kay BP Sara Duterte. Kaya aalamin nyo bilang mga manonood kung sino talaga yung susuportahan ninyo, ha? Di ba? Kasi, again, hindi ako naniniwala na sa tingin nila mali sila. Natatauhan lang dahil magkakabotohan. Eh, matatalo sila. Yes. Pagka hindi sila nakinig sa sigaw ng taong bayan. And tama si Boss Dada, buti na lang may mga tulad ng SMNI Mhm. na hindi duwag at hindi bayad na sinasabi yung totoo, unlike yung iba, grabe. Yes. Di ba? Halos sa himurin nila ng ulo hanggang paa yung kanilang mga Amo. amo at Mhm. kanilang mga sinasambang mga panatiko kahit politiko kahit na mali, no? Kaya patuloy, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Akala nyo hindi kayo naririnig. Ay, Yes. grabe. Lahat ng Napakaganda. nangyayari ngayon dahil sa inyo. Ayun. Oo. DDS supporters, Isko, solid Isko niyan supporters. Mag-ingay tayo dito sa social media. Alam ko malakas na si BP Sara eh. Malakas na si Isko Moreno talaga. Pero mas lalo pa natin palakasin. Like at share niyo yung video natin. Palakasin natin. Kasi talagang may boses tayo eh. May boses tayo kumpara doon sa mga mainstream media. Totoo naman sinasabi nila eh. Totoo naman sinasabi nila na karamihan. Karamihan, hindi naman lahat. Na hindi na ganun kapatas yung mga iilang mainstream media, lalo na pagdating sa pagre-report ng katotohanan. Kaya nga, pasalamat tayo talaga dahil mayroong mga vloggers na nagla-live sa mga area, sa mga rally, yung mga nagbibigay ng reaction tulad nitong Joe Malone TV natin, na talagang hinihimay natin. Kasi hindi lang isang video yung pinapalabas natin. Kumbaga, na kumukuha ako dito, kumukuha ako doon, pinagduduktong-duktong natin yung mga puzzle para mabuo natin yung malaking picture nang sa ganun magising tayo. Kasi talagang ito yung pagkakataon natin eh. Lahat ng mga dikit doon kaya tambalos-los, wag na natin iboto. Wag na natin iboto, lalong-lalo na yung mga tuwadkom, yung mga huwadkom na alam naman natin kung sino sila. Yung sinasabi ni Coach Oli, duktungan ko lang maikli lang mga partner. Sige. Yung sinasabi ni Coach Oli na akala natin, ng mga DDS, ng mga Pilipino, akala nyo, sa sobrang dami ng troll nila sa Facebook, sobrang dami ng mga gandang comment sa mga post nila, akala ninyo, hindi tayo naririnig. Naririnig po tayo, ito pong mga efforts na ginagawa natin, mga peaceful rallies natin, mga itong pagpo-vlog natin, itong pagpo-post ninyo ng pagkadismayan ninyo sa social media, na somewhat talagang malaki ang naitutulong nito sa natin, sa kung ano man yung Siyempre, sigurado nangyayari sa bayan natin. Oo. Lalo na itong mga galaw ng mga kalaban ng pamahalaan, lalo na ng mga tiwali, yun, medyo nasasaktan na sila, Master Judean. Kita mo, Yes. kaliwat kanan na yung nila, pati mga vloggers, pinaiimbestigahan na nila. Correct. Hindi ba? So, ako panawagan ko lang sa mga nanonood ngayon, panatilihin po ninyong kayong nakasubscribe sa lahat Yes. ng mga anti-corruption Mhm. content creators na available ngayon. I-subscribe ninyo, Yes. i-share ninyo Please. lahat ng mga content nila Yes. para mag-raise tayo ng awareness na Yes. dito sa Pilipinas tinututulan natin yung pagnanakaw. Tinututulan natin yung mga kriminal diyan sa Kongreso, sa Senado, mga mayor, mga gobernador, konsehal, lahat ng mga nasa gobyerno, tinututulan natin yung mga pagnanakaw at yung mga pagmamalabis diyan, mga part. Masingit ko lang doon kaya Boss Data sinasabi niya na
may mga ilang vloggers talaga na pinaiimbestigahan na, lalong-lalo na yung mga against mga tulad namin na ilang pinaiimbestigahan na, yung iba pinapatahimik na, di ba? Pero sa suporta ninyo, mga kayon, sa suporta ng mga manonood natin, yung mga DDS at Iskonian supporter natin, patuloy lang tayong mag-ingay, patuloy nyo lang kaming suportahan, mag-subscribe, mag-like at share ng mga video natin. Pag sama-sama tayo, sobrang powerful na natin. Nasasaktan na sila eh. Nasasaktan na sila. Iniinda na nila yung mga bawat suntok, bawat bitaw natin ng mga salita. Nasasaktan na sila, kaya pinapatahimik nila yung iilan na kaya nila. Pero pag marami tayo, gaya ng sinasabi ko, sa eleksyon, karamihan dyan, mga re-electionist sa 2025 next year. Tapos sa 2028 ngayon, at least alam na natin, dahil yan kay Rodrigo Roa Duterte, nalaman natin kung sino talaga yung mga trapo. Patahimikin na natin sa 2025. Dagdagan ko muna, maiksi lang din bago si partner Jay, no? Tama yung sinasabi ni Boss T. At siguro, tanggalin na rin muna natin yung bitterness, no, sa ating mga vloggers, yung mga content creators na sumusuporta or tumutulig sa korupsyon, sa kriminalidad, at pangit na nangyayari sa gobyerno. Magtulong-tulong muna siguro Yes. tayo ngayon, no? Para maituwid itong malaking pagkakamali na nagagawa ng Malaking Marcos administration. basura. Pagkatapos nito, umaayos na ang bansa natin, tsaka tayo, magpahayag ng sarili nating damdamin sa isa't isa kung pwede lang, di ba? Kasi ngayon, ang may malaking sugat ay ang bansa natin, hindi tayo ng mga vloggers. So, i-focus muna natin ang ating atensyon sa pagsasaayos ng ating bansa bago doon sa mga pansarili natin ng mga anhigain sa politika, anhigain sa buhay, yung makadikit ka nito, makadikit ganyan. Tulungan muna natin ang naghihingalo nating bansa. Yes. Para naman, kahit paano, Guminhawa makakasama naman tayo. ng, simoy ng hangin, Yes. katulad ng simoy ng hangin na nilalanghap ng mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia, Correct. na talaga namang milya-milya na ang agwat sa ating bansa sa pagdating sa ekonomiya at pagdating sa kaginhawaan, talagang talo na tayo. Yun lang naman sa akin. Partner Jay, ikaw na. Kasing ganda, kasing fresh ng simoy ng hangin dito sa Minnesota. Yan. Kaya ano ako doon, pabor ako doon sa tama yung sinabi ni Coach Oli, no. Sa lahat naman pabor ako doon sa mga komento niyo, yung lalong-lalo na yung pagtapos ng botohan na isa na tayong basura sa mga politiko. Ngayon, ang gawin natin, sila naman yung gawin nating basura. Hindi ko nila lahat pero yung mga naihalal na natin na wala naman tayong napakinabangan, wala namang nagawang maganda dito sa bayan natin, gawin nating basura ngayon. Yes. Darating na eleksyon 2028 at sa darating pang eleksyon sa 2025 at 2028. No, sila naman yung baliktarin natin. Dahil ni minsan wala naman tayong napakinabangan sa kanila eh. Kaya nga yung sinabi ni Coach Oli kanina na pagtapos ang boto, basura na tayo sa mga yan. Puro ayuda dito, ayuda doon. Anong magandang impact nun sa bansa natin, tingnan nyo. Wala. Para tayong parang tinotolerate ng gobyerno na maging tamad lahat ng Pilipino. Kung patuloy ayuda Dahil sa mga ganyan. ayuda na yan. Ayaw nilang paglaanan ng mga pangmatagalang trabaho, Yes. yung mga iba nating mga kababayan dito sa Pilipinas. Hindi, puro ayuda ang ibinibigay nila. Tsaka ito, speaking of nakawan, alam nyo, yung technique na ginawa ngayon, kunwari, tinanggal nila yun sa mga yung sa Congress, di ba? Tapos nagulat tayo, mga contractor din pala yung iba dyan. Mga may Alam nyo, nangyari na dati nung panahon ni Ramos yan eh. Di ba? Na binentahan tayo ng mga yung sa kuryente, yung nawala sa isip ko tong makina na to. Generator. Electric chair. yung Dapat kailangan natin ng marami niyan, Jay. Generator. Yes, di ba? generator. Akala ko, electric chair, kailangan natin marami niyan. Ang dami Hindi, sa pag nakaupo na sila si VP Sara bilang presidente, gamitin natin. Dahil yan dapat ng marami. Kasi maraming kukuryentehin tayo mga magnanakaw ng mga politiko. Yun, yung generator. Yan. Di ba? Nung panahon ni Ramos, di ba? Palaging brand out. Palaging nagba-brand out. Yung pala, ginagawa lang yun para mapalawak at mapaano nila yung Generator. Marketing strategy. Oo. Diba nangyari yan? Ako dyan. Ano yan? Magbibili ko ng electric car na merong electric chair. Bibigay ko sa kanila ng libre. Sa mga congressman, sa mga politikong corrupt. Oh. Tanggap nila, diretso na pag tanggap nila, yan, siya na sila elektrika mo.
Kasi Ganun lang naman talaga eh. Ganun lang yung gawain ng mga politiko dyan eh. Kunwari, may tatanggal, hindi sila pabor sa ganito. Tapos, hindi natin alam. Kaya nga yung pagtutol ni, parang pagbago ng isip ni Marcos dyan sa budget na yan. Baka mamaya, may binubulag lang tayo dyan eh. Tapos, may ninanakaw na naman pala sila dun sa kabila. Yeah. Diba? Kaya huwag tayo magpakasiguro dyan. May mga, wala na kasi talaga akong tiwala sa gobyerno eh. Masyado ng masyado Hindi, ng tingnan mo, ang gobyerno Hindi, ngayon. ang ganda rin ito sinasabi ni Jay, Master Judea. Kasi Yes, even okay po to. even though maganda naman itong nangyari na yung budget ay hindi pa muna pinirmahan, mukhang may i-veto, mukhang nakikinig, parang ganun yung lumalabas eh. Yes. Even though maganda naman sana yun na hindi napirmahan yung General Appropriations Act for 2025, dahil nga wala ng tiwala tao, kahit may gawin silang maayos, kahit may gawin silang matino, Coach Oli, di ba? Kahit may gawin silang matino sa bayan natin, parang alam mong front lang yun, alam mo na may mas gagawin silang mas masama. Yeah. Diba mo? Yun Mas ang, hindi ko talaga Pain. maintindihan bakit natutuwa sila sa ganung image, mga partner. Grabe, di ba? Ipapansin niyo yun, yung mga ganong klaseng di ba? Yung mga ganong klaseng, alam mong merong tahasang pagnanakaw, broad light. Diyos ko naman, Santissima, Every year kasi nagkakaroon kasi ng budget not just sa national, pati sa mga lokal. Kaya nga pagka at the end of the year, busy na sila sa paggawa ng mga budget na yan. Makikita natin na yung iba talaga kung saan na napupunta. Paano pa naman paano yung mga walang alam? I mean, hindi walang alam. Yung mga hindi aware pala. Yung mga hindi aware na hindi aware sa mga budget na usapan, di ba? Sila alam nila yan kasi nadudo sila sa taas na pag-uusapan nila yan. Paano tayo yung mga ordinaryong mga Pilipino na hindi alam kung ano yung mga budget na yan na kamwat way na lang, kung ano nangyayari sa politika, sa gobyerno natin. Ako lagi kong sasabihin sa inyo, Dati kasi, ganito ako Dati, wala akong pakialam sa gobyerno. Kamwat may. Nagkagulo sila dyan. Basta ako, tatrabaho, i-enjoy. Magkagulo sila dyan. Pero mali pala. Hindi pala dapat ganun. Dapat meron tayong pake. Kasi kasama tayo doon sa gobyerno na yun. Everyone counts, kumbaga. Ikaw, ako, sila, tayo. Hindi pa pwedeng wala kang pakialam. Dapat nga may paki ka. Dapat boboto ka. Hindi pa pwedeng, ayoko nang bumoto. Dati ganyan ang katwiran ko Sorry dati ganyan ang katwiran ko. Mali talaga yun para maliwanagan din yung iba. Dati wala akong pakialam na boboto. Hindi ako bumoboto. Matagal na ako hindi nagparehistro. Matagal nang hindi ako bumoboto. Kasi nga, ang katwiran ko noon, baka mamaya yung maboboto ko, corrupt. Sisisihin ko pa yung sarili ko. Isa pa ako sa mga masisisi na, ikaw kasi binoto mo di ba? Yung mga bumoto kay nagsisisi na kayo. Dati ganyan ang katwiran ko, pero mali pala. Di ba? Mali. Dapat merong kang pake sa gobyerno ng Pilipinas kasi kasama ka doon sa Pilipinas. Kasama ka doon sa gobyerno. Tao tayo sa Pilipinas. Dapat merong kang pake. Dapat boboto ka. Kasi yan lang yung kapangyarihan natin para alisin o ipanatili natin yung mga mabubuti at trapong mga politiko. Yan lang yung pagkakataon natin. Kaya kung nagkikinig kayo at wala rin kayong paki sa gobyerno tulad ko noon, ako na nagsasabi sa inyo, do your homework. Do your assignment. Kung natatakot ka na baka masisi ka, na masisi mo yung sarili mo dahil itong binoto mo tapos corrupt pala, do your homework. Meron na tayong Google. Meron na tayong mga social media platform. Meron ng mga vlogger, di ba? Na pwede mong panooran at pwede mong pagbasihan. At pwede mong pagbasihan para makapag-background investigation ka doon sa mga napipisil at napipili mong mga kandidato. Siyempre, isa-shortlist mo noon na yan. Di ba? Tapos pipiliin mo, investiga. Do your homework. Homework natin yon, assignment natin yon bilang mga botante. Di ba? Kaya ako nananawagan ako sa mga yung hindi pa nakarehistro o yung mga takot bumoto dahil baka masisi nila yung sarili nila. Ito na yung pagkakataon. Hindi pa pwedeng wala kang pake. Lahat tayo, lahat ng tao na nasa legal age, 18 years old pababa, meron tayong dapat na pake sa Pilipinas at sa gobyerno natin. Manood kayo ng balita kahit nakaka-stress. Well, pag-aralan nyo na lang na hindi nyo ma-absorb yung stress na napapanood nyo, kaya karamihan niya mga bad news. Bihirang-bihira naman yung mabalita yung good news di ba? Palagi naman bad news, yung ganito. So, ayaw mong ma-stress, pag-aralan mo na hindi mo ma-absorb yung stress na napapanood mo.
Pero hindi mo pwedeng iwasan kasi parte ka ng Pilipinas, parte ka ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, di ba mga kayon? O sana may natutunan kayo. Eh ako naman, hingi ako ng suporta sa inyo. Paki-like and share yung video natin at wag na rin kayo mag-skip ng ads. Kasi yung ads natin, yan yung tanging revenue natin, yung kinikita natin, yung sahod natin sa YouTube. At dyan natin syempre yung binubuhay yung ating pamilya. Kaya sana huwag kayong mag-skip ng ads. So, halimbawa nga may ginagawa kayo, nagluluto kayo, o maglilinas kayo ng bahay nyo. Pwede naman yung paki-play all yung video natin. At hayaan nyo lang mag-run, background, kumbaga background na para lang kayo nakikinig ng music, di ba? Na-absorb nyo pa yung sounds. Importante lang naman dito yung audio. Kahit hindi nyo na makita yung mga ako. Di ba? Yung mga ads, wag nyo nga i-skip. So, yan ang suporta nyo sa akin. At saka like and share. O, lahat kayong mga DDS supporter natin, yung mga solid Iskonian supporter natin, saka yung mga nag-aalinlangan pa, nagtitimbang pa, namamangka pa, ito na yung pagkakataon na piliin natin ang tunay na magpapabago ng Pilipinas. Wala nang iba. Solid DTS, Duterte, PP, Inday Sara, at pati na rin si Solid Iskonian, Jorme Dumagoso. Di ba mga kayon? Maraming salamat Hanggang sa muli, mamayang alas 6, meron na naman tayong programa na issue ng bayan ating pag-usapan dito sa Joe Malone TV. At kung pwede mag-join kayo dyan sa membership natin, meron dyan para sa mga exclusive video natin next year. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.